Unang araw ng bagong taon at eto maglalaban na naman. Kumakaway nga din ang mga tambak na hugasin ni Daddy. Matagal nga din na hindi ako nakapag-upload ng mini vlog dahil bago mag-Christmas nagkasakit nga si Little Donsing. At nung gumaling naman siya, kami naman yung sumunod na tinangkaso. Hanggang ngayon nga inuubo pa nga din kaming tatlo. Sa sobrang pagsinga ko nga din, sumakit nga yung kanang tenga ko kaya bumili nga si Daddy ng eardrops. At parang walang naririnig nga yung isang tenga ko, hindi ko alam kung otitis media. Sana nga maging okay na kaming tatlo. Kaya kapag may sipon nga kayo, sinasabi ko nga sa inyo, huwag niyong persahin ang pagsinga para na din hindi niyo maranasan etong nangyari sa akin. Sobrang sakit at halos hindi ka nga din papatulugin. Kaya din siguro kami nagkasakit dahil pabago-bago ang panahon, uulan, araw, tapos sobrang lamig pa. May heater naman pero nung gumamit nga kami ng heater dito sa bahay, nagka-molds. Kaya ang cold level ng aircon namin ngayon ay 77. Ginawin kasi ako at hindi na kaya ng balat ko kapag mas mababa pa doon. Hindi din kasi ako mahilig magsuot ng robe. Anyways, dahil January 1 na nga binura ako na yung nakasulat sa whiteboard. At syempre, naglagay na nga ako ng date at yung araw na duty ni Daddy. Request naman ni Zane sa daddy niya na linisin daw yung Paw Patrol para malaro nga daw niya. Kaya ayun, nasa labas nga sila at nililinis nga ni Daddy yung laruan ng bata. Ako naman inaasikaso ko nga lang etong mga labada ko. Sabi ko bago magbagong taon dapat nakapagpalit kami ng aming kobre kama kaso hindi nangyari dahil nga trinangkaso ako. Kaya etong January 1 nagpalit na nga kami ni Daddy ng aming kobre kama. Pagkatapos din namin makapagpalit kumain lang kami at nung natapos na yung nilagay ko sa dryer kinuha ko nga agad yung uniform ni Daddy. Hinangay ko na nga agad para hindi na nga magusot. Minsan nga hindi na nagplapan siya ng uniform si Daddy kapag hinangay ko agad yung uniform niya. Ang ginagawa ko din kasi inayos ko nga yung mga damit bago ko naman ilagay sa dryer. Kasi kapag nilagay ko nga lang sa dryer na hindi naayos yung mga damit, may hindi natutuyo. At syempre, sobrang gusot ng damit kapag hindi nga din agad naalis sa dryer. This is our bed now. Natulog nga din kami at pagkagising nilagnat nga ulit ako at kiniginaw. Buti na lang may heater nga yung pang-massage na binili ni Daddy. Eto nga din yung simpleng handa namin ng bagong taon. Binili na nga lang namin sa labas dahil di ko nga kayang magluto. Nawala din kasi yung panlasa ko at pang-amoy ko at ilang araw nga din nawalang ganang kumain. Pero kailangan pa nga ring makargahan ang tiyan. At nung nagutom na nga kami, hindi na namin inantay pang mag-12. Tatatlo nga lang din kami dahil umuwi na nga si Ate Marge sa Cayman Islands. Bumaba nga din ang mga tatay at binigyan nga ng alak si Daddy. Wala pang 12, nagliligpit pa kami ng pagkain namin. Ligpit na natin yan. Nung nailigpit na nga namin yung mga pagkain, ayan, nagkantahan na nga din kami ni Daddy. Kahit sinisipon pa nga at inuubo, sige pa din kami sa pagkanta. Binibirit pa nga namin kahit di naman namin kaya. May pagsayaw-sayaw pa nga yung mag-ama ko, napakakulit nila. Pero napakasaya dahil bumalik na nga din yung sigla ni Zane. Ang laki nga din ng pinayat ng batang yan. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, guys! Happy New Year! Happy New Year!